Okay, heto na naman po tayo sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabi, Ginto, Bulacan. March 25, 2024. Sa ngayon po, dumating ang ating Lunes Santo sa buhay na pinagdaanan ng ating mahal na Panginoon. Marami po akong napansing pagbabago. Siyempre po, hindi ko naman po masasabi na ang buhay natin ay paatras. Dahil ito po dahan-dahang nagaganap ang mga bagay-bagay sa buhay ng isang tao. Walang iniwan din lang po natin sa ating pagkabata. Pasulong po tayo hanggang sa tayo tumanda, nagkaasawa, nagkamalugang, hanggang sa tumanda. Ngayon ang akin pong nararamdaman maganda. Kaya lang, ako po pinaupo niya muli dito. Na hindi ko po kayang ipaliwanag kung ano ang aking ibabalita. Siyempre po, bilang isip tao, may asawa, may apo, nag-aaral, hanggang sa doon na lang. Ngayon, ito pong aking tungkulin, alituntunin. Mahaba, mabigat, mahirap pong ipaliwanag. Kaya nga po, hawak ko po ang papel na walang kasulatan. Dito ko po hahanguin ang aking sasabihin sa sandaigdigan at lalong-lalo na sa ating mahal na bansa. Pero bago po ang lahat, ako po ay mananalangin ngayon. Makinig po kayo. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, kami po ay naririto. Lahat po kami nakikipag-ugnayan sa iyo. Humihingi po kami sa iyo ng magandang bendisyon, lalo-lalo na po sa nagaganap sa ating mahal na bansang Pilipinas at sa sandaigdigan. Sana po'y magkaroon ng katahimikan. Ang tangi ko pong masasabi sa aking narinig ngayon, ang pagkakaisa ang dapat maganap sa buhay. At kung inaakala naman ninyo na tama ang paglilider na ginagawa ng tao, huwag nyo nang pansinin. Sa kadahilanan, ang binabati ang mali. Pero pag iti inaakala ninyo tama, tuloy diretso. Hindi na dapat ukil-kilin. Hindi na dapat sabihin. Hindi na dapat batiin. Kaya isang maliwanag na tagumpay ng buhay ang aking binabalita po sa ngayon. Sa pagkakaupo ko ngayon, dahil ngayon ay araw ng Lunes Santo, sa ating pinagdaanan ng ating mahal na Panginoon, na taon-taon na ipinagdiriwang po sa buong sandaigdigan. Ang ating pong buhay nasa kanyang lahat, ang ating pag-asa. Bilang tayo po tao na may kanya-kanya po tayong tinanguan, kanya-kanya pong sibol, kanya-kanyang magandang adhikain, tungkulin, nagagampanan sa ibabaw ng mundo. Dahil hindi po mabubuo ang daigdig kung hindi po talaga magkakamakama. Para rin lang pong bahay ito na kapag may salas, may kusina, mayroong kubeta, mayroong maraming samot-samot. Ngayon, sa umagang ito po ang hiling ko sa inyo, sana ang aking babasahin ay magkaroon ng hiwaga, diwa, pangunawa sa mamamayang Pilipino. Dahil ito pong hindi ko po sukat akalain na marating ko po ang ganitong sitwasyon at kasaysayan ng buhay. Siguro naman po, hindi kaila sa inyo kung bakit ako nagkaganito. Dahil ako po gumusal sa isang tawag na utos ng Diyos na hindi ko ginusto. Na wala po akong nalalaman kahit ano. Dahil ako po bilang tao na alam ko yung batas ng tao, hindi po batas ng Diyos. Pero sa ngayong araw na ito po, babasahin ko po kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Bakit ako naririto? Bakit naman ako inutusan at umupo na hindi ko naman alam ang aking sasabihin? Kaya bago ang lahat, ako ay kumakuhay sa inyo
na yung mga may karamdaman, sana buksan nyo ang inyong isip. Buksan nyo ang inyong tahanan, ang inyong damdamin. Dahil tayong tao, may kanya-kanyang tinango ang problema. Kaya kung makikita niyo yung problema ng iba, akala ninyo mabigat na ang problema nyo, hindi nyo alam na mas mabigat pa pala yung iba. Ngayon, ang tangay kong masasabi sa inyo, kagaya ng pagtanda, kapag ang tao'y tumatanda, ang lahat po'y nababago. Lumalabo ang mata, nabibingi, hindi nakakakilala, at pati ugali nagbago. Kaya kung sakali man po sa sitwasyon ng senior citizen, ako po ay nangunguna na dito sa pagbabalita sa inyo na ang mga senior citizen po pala, pag umiidad na halimbawa 60, 70, 80, 90, naku, napakalaki po ng pagbabago. Ang ugali po ng senior citizen ay mahirap ipaliwanag. Manipis po. Manipis, kapatid ng matatampuhin. Mapaghanap. Kaya ang tangi ko pong masasabi sana sa araw at oras na ito, kung anong kahilingan nilang kanilang pagkatao, gawin ninyo. Dahil ito po ako naman po marunong makipagsalamuha sa mga tao, at ako po talagang tumatanggap ng mga tao. Pero ang akin pong nararamdaman sa bilang ako'y senior na, ayoko po na ang kwento pa ulit-ulit. Tumbok lang po ang huling words, alam ko na. Kaya kung sakali, para matapos para magkaroon ng kaliwanagan ng samahan at pamilya, kung ano gusto ng matanda, yun ang susundin nyo. At ngayon ko rin po nalaman na ang matatanda pala malaki ang pinagbabago. Ayaw na yung kanyang ari-ari ang mga halimbawa mo, tuwalya, yung kanyang pulbos, yung kanyang suklay, huwag pakikialaman. Ang aking pong nakita sa tumatanda ay nagbabalik po pala sa pagkabata. Kaya po, hindi nyo po maiaalis na hindi ko ibalita sa inyo. Dahil ako po'y pansalukuyin na naririto na, heto na. May hep-hep na po ako sa ganyang sitwasyon ng buhay. Kaya ang aking pong pagkaupo dito tunay na isang mariing paliwanag sa kaganapan lihim ng buhay ng mga tao. Sa kabila po ng lahat na marami po ang napaliwanag sa inyo sa araw at oras na ito, para hindi naman po nyo abutin ang masyadong mabibigat na karamdaman, hindi po ako nagsasawa na magbalita sa inyo, lalo na ang kababaihan. Ang mga kababaihan po, marami po na halos lahat po meron na, wag po kayo magdaramdam, lahat po tayo may cancer. Tulog nga lang po. Kaya po ngayon, ang aking ibinalita sa inyo, makinig kayo. Ang una ko pong ibabalita sa inyo yung mga kabataan na nagko-computer, na nag-aaral sa first college and second hanggang fourth college degree. Ang mga kamay po pala nito, nananawagan po ako sa lahat ng nangangati ang mga kamay. Ito po palang kamay natin. Kapag po sagad ang ating pag-iisip, ang ating pong buhok nalulugas. Ang ating pong buhok dry na dry para hanggang abaka. At ito pong ating likod hanggang dito po sa ang ating pong likod tinutubuan ng maraming butlig-butlig. Ito po sa mga kamurang kabataan. Kaya ang tangi ko pong mapapaliwanag ko sa kaliman at ako'y naupo dito, may diwa, may hiwaga, may halaga. Kapag po pala kayo, wari mo nagko-computer kayo, nag-iisip kayo, lalo yung mga abugasya kinukuha, wala pong lubayan sa upuan, aral din aral doon, sulat din sulat doon. Ngayon, ito po, hindi po nagkakasya yung vitamina na yon. Ngayon, ang tangi ko pong masasabi sa inyo, iinom kayo ng itlog tuwing alas 3. Ang itlog na ito, yun lamang pong pula. Magtitimpla po kayo everyday ng mga 7 kalamansi. Katas nyo sa basong tubig, inumin nyo yan. Pagkatapos po, sa gabi naman, ng mga alas 9 ng gabi, kung ano ang gusto nyong gatas, kung Bill Brand, kung condensed milk, suportahan nyo din po yan ng mantikilya, yung mga palaman. Kasi ang ating pong utak ay nanganganak. Iyan po'y humihina din. Pero sa akin pong pagbabalita ngayon, hindi ninyo sukat akalain na
yung ating ulo ay konektado po pala sa lahat ng ating katawan. Marami po akong na-encounter na mga new generation. Yung po palang ating balat, doon po pala nagmumula yung nadadry. Kaya ang tangi ko pong masasabi, hindi ko po sinabi sa inyo na kayo'y magpamasahe. Ang gagawin lamang po nyo ay haplos-haplosin nyo ng para yung pinakalaman ng inyong laman ng pagkatao, para pong nananariwa. Kumbaga sa halaman, natutuyo, natitigang. Kaya kung ito man pong akin nato na sinabi sa inyo sa araw at oras na ito, nakalulungkot din po kung ito'y magaganap sa inyo na hindi nyo naliliwanagan. Ang ating iskine, kailangan din po palang kayo po mismo, pipisil-pisilin nyo po yung mga daliri nyo. Kasi kapag ito po pala hindi nyo napisil, yung po palang tubig nito pumapaloob. Tapos po kumakate. Ngayon, pag po minasahin yung ganyan pag ganyan yung katawan nyo, at saka kakausapin nyo yung katawan nyo. Hindi basta aral lang kayo ng aral, nakasunod kayo. Kapag wala kayong personalidad, kahit na po katotohanan na sinasabi nyo, hindi rin po unbelievable. Kinakailangan din po magkaroon ng magandang sitwasyon sa anyo, yung kagayakan, about sa balat, sa kutis, sa pag-interprete po ng mga tao, sa mga kaeskwela. Kinakailangan din po na gugusaran ninyo, mamahalin ninyo ang inyong mga kasama. Dahil kahit kayo ay may makaprasong tampo sa mga room ninyo, kayo pa rin ang magkakasama. Kaya po, hindi mabubuhay ang isang tao na sa sarili mo lamang. Kahit po paliit-liit ang tao, kailangan mo rin po iyon, nakakausapin mo. Kaya po, huwag kayong magiging malakas ang loob nyo na kayo may pera, kayo bright kayo. Hindi po. Kinakailangan po makipag-organize kayo sa lahat ng tao. Hindi ko naman sinabing magbait-baitan kayo. Ilagay lamang ninyo sa regular. Kaya ito ang aking mariindalang balita sa inyo, lalo-lalo na yung spinal cord ninyo. Kahit na anong gawin ninyo, merong sitwasyon po na nagkakaroon ng bayuki itong likuran nyo hanggang balakang natutuyo. Kaya kayo po, kung kayo walang ginagawa, lalamas-lamasin nyo ang buong katawan nyo. Hindi na po kayo gagastos. Itanong nyo sa akin kung bakit. Kasi yung manghihilis sa inyo, hindi naman ninyo nalalaman kung ano ibubunga. Ako rin ang magsasabi sa inyo sa ayos sa narating ng aking karunungan na ibinigay ng ating Panginoon. Ito po pala, pag minamasahin natin, nagkakaroon din po ng damage. Dahil ang ating punlaman parang laman ng baka. Kung madiin po, mabigat at napisil yung ugat, delikado din po tayo. Ang akala po natin, gumanda ang ating pakiramdam sa sandaling yun. Pero hindi natin alam na kung ano ang sitwasyon. Kagaya po sa ngayon ang aking pagbabalita. Yung po pala lagi sumasakit ang ulo. Ganito po ang gagawin nyo sa sarili nyo na lang. Meron po palang pagkakataon sumisingaw ito. Ito po, may buto, dito. Ang gagawin nyo, hawakan yung gano'n, may Vicks kayong hawak, or langis, or baba. Igaganyan-ganyan nyo po yan. Yan. Uunahin nyo po dito sa left. Pagkatapos, igagalaw nyo din po dito sa right side. Para po hindi laging masakit ang ulo. Para po nagbabara sa loob ng ilong ang plema. Kasi ngayon ko rin po sasabihin sa inyo na may kabigatan pala ang ating buhay na tinanggap sa bilang maging tao. Itanong niyo ulit sa akin kung bakit. Kapag pala ang ating pong ilong ay merong mga hindi lumalabas na bakterya, sipon o bahing, tumutugon po pala yan sa tenga. Ngayon kinakailangan po ito'y susundutin po natin ng may Vicks at saka po yung bang posporo, yung cotton buds, igaganon po natin. Kasi kapag po pala hindi umaandar yung ugat dito, konektado sa tenga na napakasakit. May nabisto na naman po ako, nananawagan muli ako sa aking mga na-encounter na mga karamdaman. Yung po palang itlog ng manok na Tagalog. Yung lahat ng sumasakit ang tenga lahat ng sumasakit ang tenga. Yung ganyan, gilgil na ganyan, yung ubo-ugo. Nako,
meron muli po akong na-encounter dito sa amin na hindi po iisa, hindi po tatatlo, hindi sasampo. Yung po palang itlog na pula, napakaganda po pala sa ugat na yan. Kaya kung sakali man na hindi kayo nagpapadoktor, uminom kayo ng hanggang 1 beses na itlog sa araw. Ha? Epekto sa ugat sa ulo, sa utak, epekto din sa puso. Ha? Laging katin ng gilgil ng gilgil. Ngayon, hindi rin po pala masama na kayo ay maglalagay kayo ng 3 patak na tubig, igaganyan nyo, tapos igaganyan nyo, tatampalin nyo po yun. Both po, parehas. Kaya itong aking maningning na ibinabalita sa inyo araw-araw, hindi ito gawa-gawa, kundi ito'y isang mariing sugal, bigay ng Diyos sa akin. Kaya kung sakali man na ito binalita ko sa inyo na ito, inumpisahan po natin ito sa tenga, sa lalamunan. Hindi na po, kasi hindi nyo pala alam, ito pala yung sumisingaw. Pag sumingit, anong mangyayari sa inyo? Dahan-dahan titindi sakit ng ulo nyo, maestro. Yun ang sinasabi na punta kayo ng punta sa ospital, kung saan-saan. Hindi mahugot ng doktor kung saan nagmumula. Dito po, mother pa rin ng Bulacan, nakadiscover na naman dito. Kaya ako, nakangiti sa inyo, hindi po ako nanghihinayang na ako ay maupo. Kaya nararamdaman ko po ito na kapag po ako sumusunod sa aking alituntunin na gampanin sa ibabaw ng mundo, maganda. Kahit na po ako mahina, andam ako po, ako ay lumalakas. Kaya binabati ko yung lahat ng maraming katanungan. Silipin nyo na lamang ang Facebook, meron na kayong matututuhan. Hindi nasasakit ang isip, ang puso, kung saan-saan. At nalibot nyo na ang buong hospital, nalibot nyo na ang lahat na magagaling na doktor. Mga minamahal kong mga kapatid, ang aking mga tungkulin na ito, napakaganda po. At ang ibig ko po sabihin, hindi lamang ito sa atin pong lahat. Dahil itong aking binabanggit po sa inyo araw-araw, tungkol sa pisikal ng ating buong katawan. Kaya kung ito'y mamanu-manuhin nyo at iintindihin nyo, napakaganda. Nananawagan din po ako na yung mga kilay ninyo, huwag po kayong bunot ng bunot. Itanong niyo po sa akin, kapag po yun, pinapasok po ng lamig yun, kaya nagkakadepekto. Kagaya nung itinatamin na kilay-kilay, naku mga kapatid kong minamahal. Problema, nakikita ko dito, at lalo-lalo na yung mga nagtatato. Kayong mga nagtatato naman, iisipin nyo naman yung kaperhisyuhan dinudulot ninyo sa kapwa ninyo. Nakakaawa. Akala ninyo nakabubuti, nakagaganda, hindi. Nakakaperhisyo. Kaya maluwag ako na tumawag sa inyo na marahil naman pag ninamnam nyo ang aking sinabi, yung gusto maniwala ay maniwala, yung ayaw naman huwag nang magsalita. Kaya ang pabatid at pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa akin, mga minamahal kong kapwa ko Pilipino, ito po, nakikinig lamang ako sa upuan ko na hawak ko nga po ang papel. Pero dahan-dahan pong idinidikta sa akin ng Diyos at ako'y tinatanglawan ng ilaw na hindi kayang ipaliwanag. Lalo-lalo naman yung mga kamay na hindi mga gumagana na pinipinitok nyo nga, huwag kayong malikot. Ang gagalawin nyo ito, ilalim ng kilikili. Huwag ito perhisyuhin nyo. Malayo po ang gagalawin nyo agad dito, hindi tumatakbo. Lalo na kung itinaninigas, yung mga nanginginig ang katawan, mga nasa ibang bansa na hindi makarating sa akin, nananawagan ako sa inyo. Na kung kayo ay naririyan, ako ito si Mother pa rin ng Bulacan, nasa St. Joseph Chapel. At kasalukuyang nagpapaliwanag tungkol sa hibla at hiwaga ng buhay sa ibabaw ng mundo. Hindi nyo panghihinayangan ang pagkakilala sa pangalan ko. Kaya nga, kung halimbawa mo nakarating kayo dito at hindi pa wanin mo, meron akong ginamot sa inyo, ipagpatuloy nyo yung aking turo sa inyo. Hindi, meron tao agad nakukuha ang lahat. Yung talagang may buting ipinundar sa kalawakan sa pagkatao. Ngayon, kung ikaw naman ibang ugali mo, alam mo ang sakit mo, paulit-ulit, pagsubok. Kaya, mga minamahal kong nakikinig sa akin sa araw, dagdagan nyo ang dasal. Kung kayo man ay nakaliko, dumiretso kayo. Kasi sa kailan ng ating buhay, aalis na tayo dito sa ibabaw ng mundo.
Ngayon, susuklian natin, tuturuan natin ang lahat ng ating mga kinasasakupan para maayos ang ating dating nabuhay. Hindi lamang po na tayo sikat na ang ating nabili, ang ating buong pagkatao naipagpundar natin ng kayamanan ang ating mga anak. Hindi po. Bibigyan yung lahat ng pagkakataon ang lahat ng bagay-bagay. At ang tangi ko pong masasabi sa inyo, hanggang maaga, yung pong ipaghalimbawa kaparte ng anak ninyo, ipalagay nyo na agad sa kung sino magmay-ari. Itanong nyo ulit sa akin kung bakit. Sa edad ko pong inabot ngayon, napakarami pong nagkakagulo kung kailan, halimbawa mo, kung kailan may namatay ang magulang, at saka po naggaganyanan, nagsusundutan, nag-aagawan sa titulo at ang nagaganap po, hindi nyo alam, yung patapangan. Mga minamahal kong mga tao, narito ako si Mother Paring, kinakailangan imulat naman ninyo sana ang inyong isip. At kung ano lamang ang nararampat at natatanto sa inyo, dumuon lamang kayo. Ibabalita ko rin sa inyo, sa edad ko nere may namatay. Alam mo, hindi iniintindi yung namatay. Ang iniintindi yung alahas na kukurakutin, yung titulo, yung pupesahan, mag-aandar na magtatapang-tapangan na, hoy, nananawagan ako sa inyo. Hindi tama yung inyong ginagawa. Kaya ang tangi ko naman pong masasabi sa mga mangulang, huwag niyo namang pabayaan ang mga bagay-bagay. Maganda po yung hanggang kayo buhay, wikat banggit, may kanyang tantos. Pero, may bilin din ako sa inyo, huwag niyo karaka-raka ipamamana hanggang kayo buhay. Dahil sa aking na-encounter, maraming mabuti at masamang tao. Pag nalaman na kanya, naghari-harian na. Ang may-ari ay na-disqualified na. Kaya, ito, ipagmamahal ko sa kapwa ko may edad, huwag nyo agad itatanto. Ihanda lamang nyo. Pagka kayo nakatagpo ng manugang na sweetik, ay nako, pag nasulsulan yung asawa na ang lalaki naging sunod-sunuran, wala na, tepok na. Kaya ngayon, lumagay naman sana kayo sa magandang lugar. Sa good manners and right conduct. Kaya ang Mother Paring ng Bulacan, hindi nagsasawa. At ako po'y naririto na nakikiramdam lamang ako sa dating ng papel na ibinibigay sa utak ko ng Panginoon. Hindi ko po ito pinagpraktisan. Kung saan man maliko, ilaw ng Diyos, taglaw sa tao ang aking ginagawa. Kaya kung kayo man ay may katanungan, dahil ngayon Lunes Santo, ibabalita ko po sa inyo at nilagay ko rin po sa aking Facebook kagabi yung aking buhay na pinagdaanan na kumbaga sa kayamanan hindi po pera, hindi po pinansyal. Ang aking pong binabahagi sa inyo yung liwanag ng buhay para marating po natin ang daigdig ng kabutihan. Hindi po masama na tayo ay magsikap. Hindi po masama na ang lahat ay ating gampanan at tayo ay dumiskarte. Kaya lang po, may mga babaguhin tayo. Sa kabila ng lahat na ibinalita ko sa inyo ang pakaliwa at pakanan, medyo naibad na tayo ng linya sa ngayon. Ang ibinigay sa akin ng ating Panginoon ay ibalita ko sa mamamayang Pilipino ang lahat ng tuklas at pakaliwa at pakanan, lalo-lalo sa karamdaman. Nananawagan din ako sa mga bagong sibol na mga anak. Gagawin nyo yung lumantugtugin, ganito po. Pinasasaad din po ng mahal na Panginoon na ganito daw po, yung halimbawa ng anak kayo, ganyan. Dahil hinugot yung bata. Ang gagawin daw po sa ospital, ito yung paa, itataob daw po yan, para daw po mag-circulate. Yung hangin. Kapag daw po yun itinaob, pinasasabi sa akin na yun po ba nga na nagkakaroon ng yung kinig, yung sa utak, na iiwasan. At saka nalalagay sa regular ang nahuhulma ang mga bituka ng mga tao kapag iyan ang gagawin. Iyon po pala ang number 1 conduct na kinakailangan. Pangalawa, nananawagan din po ako sa mga sibol na bagong nanganganak. Ipaayos niyo ang inyong pagbubuntis, para maihanda nyo bagay kung saan kayo pupundan, doktor. Nananawagan din po ako sa mga na-encounter ko dito, yung pikete ng pagpapalabas ng bata, kung saan na lang po masalpok. Ang paggupit po at pagpikete ng paglabas ng bata, napakarami ko rin pong na-encounter.
Marahil naman po, ang aking sinasabi, hindi naman masama. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kaya lang ako nakapagsalita ng ganito. Nasa po ko po ang biyaya ng reklamo. Dito, nakita ko. Personal ng dalawang mata ko. Yung pagpipikete po sa paghaya na yung bata, paghaya na po ilalabas, meron pong lagpas na napipikete, meron pong nagkukrukit ang tabas. Kaya kung sakali man ang aking pananawagan sa araw at oras na ito, hindi lamang po iisa, sa panlahat na. Kaya kung kayo ay nakikinig dito, tama at walang nagrereklamo sa inyo, maawa naman sana kayo. Huwag pa the please, pag-aaralin yung mabuti. Kasi iyan, pinag-aralan. Pero ang tangi ko pong masasabi, marami pong requirements na nakukulang. At lalo-lalo naman po sa mga operasyon. Isa pong aral ito at bigay ng ating mahal na Panginoon sa araw ng Lunes Santo. Kaiingat po tayo. Talaga pong ang masasabi ko, hindi ko kayo pinangungunahan. Ang pinasasabi po sa akin ay ganito. Aking mga anak, ako'y nanawagan sa inyo na kung sakali man aking mga anak na may mga binati ako, huwag naman sana kayo magdaramdam sa Mother Poring ng Bulacan dahil ito aking anak, pasakali lamang at siya ay nauutusan. Di pa kayo nagagalak kung mayroon na bumabati. Ang hindi niyo nalalaman, nagkakaroon kayo ng kalooban. Lalo-lalo na sa lahat ng bagay na dapo ng karamdaman, tao rin kayo. Kaya lang, nagkaroon kayo ng sapat na talino. Pero ang sasabihin ko sa inyo, bukas makalawa, likurin kayo. Tandaan nyo, sinabi ng Mother Paring, kung ano ang ginawa ninyo sa kapwa nyo, babalik din sa inyo. Kung mabuti ang gagawin ninyo sa kapwa nyo, maganda ang balik sa inyo. Sa kabila ng pagbasa ng Mother Paring, isang halintulad siya, isang punong kahoy. Hitik na hitik ng bunga, hitik na hitik ng karunungan, hindi pera ang kanyang yaman. Kaya ang tangi kong masasabi, ang talino, karunungan at bigay ng Diyos ang naririto. Kaya kung sakali man na kayo nakakarinig kay Mother Paring, sa amot-samot ang balita ni Mother Paring, hindi ninyo sukat akalain na ang cancer ay nasa loob ng katawan ng tao at ito ay nasa kaliwang lugar. At ito'y sasabihin ni Mother Paring na ang bakterya, ang lahat ng pinagmumulan ng sakit ng tao, prostate, colon, tumataas ang dugo, diabetes, yung ihian. Mga minamahal kong kapatid, kayo ay naririto at nakikinig kay Mother Paring. Pakinggan yung lahat, ang duklay-duklay na pagsasalita at pagbigkas kung paano ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon sa kanyang tagis na utak. Kaya kung kayo man ay nakarinig dito, lalo nyo sigurong pag-iibayuhin ang lahat ng bagay. Meron pa akong sasabihin sa inyo, dahil ito ay tuklas ko. Yung mga nanganganak, makinig kayo, 25, 20, 24. Ang bahay bata ng isang babae, hindi bumababa yan, hindi tumataas yan. Nasa loob ang problema. Eto, sasampulan ko kayo. Kapag ang isang babae lumalagpi at bumababa ang bahay bata, hindi dito hihilutin. Nalalamog lamang ang tiyan ninyo. Yung nagsasabi, itataas yung bahay bata. No, hindi totoo yan. Itanong niyo sa akin kung bakit. Nakapirme na yan. May iba kanya-kanyang departamento sa loob yan. Narinig nyo? Hindi, lamas din lamas doon. Alam nyo, nabubugbog ang inyong mga laman sa tiyan. Eto, ituturo ko sa inyo para maintindihan nyo na yung aking binabalita ay makatotohanan. Kapag ayan ang inyong matres, ayan nasa loob yun, may lugar doon, may uterus, doon yung sangkap na yun. Ngayon, kapag bumababa, eto ang puwet, dito sa lundot. Ganon din ang mga prostate. Nasa ilalim ng puwet para ini mataas. Kaya ngayon, narinig nyo ko, huwag kayong maging maarte na, kip-kip nyo yung tiyan nyo, at ako'y magpapataas ng bahay bata. No! Sinabi ko sa inyo sa araw at oras na ito, hindi tama ang palamas nyo ng palamas ang inyong tiyan. Nakadireksyon na yun sa loob. May kanya-kanyang pwesto. Ngayon, ang sasabihin ko pa sa inyo ay yung buwa. Yung buwa, talaga yun ay pumupuslit at bumababa. Ngayon, itanong sa akin kung ano pinagbubuhatan. Kapag kayo ay nanganak hanggang 10 siyang, ay bakit hindi?
Persado ng masyado ang bahay bata ninyo. Bumababa na yan. Nagluwagan ng lahat ang departamento sa loob. Kaya ngayon, at saka yung pagbubuhat ng mabigat. At hindi lamang yun, mga minamahal kong nakikinig ng mga kababaihan, yung kapag maraming bakterya sa loob niyan ng tiyan nyo, nagdadai ganyan. Kaya ngayon, hindi ba kayo, teka, nagagawala ko. Hindi ba kayo nagagalak sa ibinalaita ng Diyos kay Mother Paring na ito hindi siya nagdudunong-dunungan at kusa niya lang binabasa sa umagang ito. Kaya kung mahaba man ang dikta ng Diyos kay Mother Paring, pakinggan nyo ngayon. At ngayon, hindi na kunwari ang buhay. Personalidad na. Huwag kayo mag-anga-angahan. Igising nyo ang inyong isipan. At ang sasabihin ko naman sa inyo, huwag na kayong bintang ng bintang. Itanong niyo sa akin kung bakit. Na magalang ang paa, sasabihin nyo na dangerous na sa masamang espiritu. Hindi. Ibabalita ko rin sa inyo na kapag kayo merong colon, pag namagayan loob, konektado na yan sa departamento sa atay. Kung saan. Pag halimbawa mo may diabetes kayo, epektado na yon. Pag halimbawa mo meron kayo na yung sa ihi ninyo, sa ihi kalalaki man o babae, nako, ayun, mama na sila ang tulyo. Pero heto ang the best. Sa akin na to class, babasahin ko na lang po. Isang magandang pagbabalita ng Diyos, para maintindihan ng mamamayang Pilipino ang alituntunin at tungkol sa bakterya. Ang bakterya na ito ay matutuklasan sa kaliwa. Kaya kung sakali man, ang naganap sa inyo para rin din kayo sa sasakyan. Araw-araw kumakain, araw-araw tumutuldok doon. At sasabihin ko rin sa inyo, doon nakukuha ni Mother Paring ang peanut butter. Kapag iyon ay namaga, ang daanan ng ihi ang lahat aking mga anak ay namamagana. Kaya ito hindi matuklas kung ano. Kaya kung kayo aking mga anak may damdaming makatao, uminom kayo ng langis. At kung sakali naman at meron kayong nais na magtanong kay Mother Paring, pwede rin. Pero hindi sa lahat itong pagbabalita ko sa inyo. Itanong niyo uli sa akin kung bakit. Kapag maganda ang ningning niyo sa Panginoon, maganda rin ang ganti at kagalingan sa inyo. Kasi kung kayo hindi mabuti ang inyong ginagawa, kahit anong gawin ko, mga kapatid kong minamahal, wala akong magagawa. Kaya ang inyong unang gagawin kapag kayo pupunta rito sa akin, ang inyong mga dasal, ang itsura ng inyong ginagawa, at ang inyong pag-aayos sa inyong buhay, at ang inyong pagsusukli sa inyong kapwa-tao na pawang kabutihan ang gagawin nyo. At kay ganda ng ibinalita ni Mother Paring sa araw ng Lunes Santo, March 25, 2024. Kaya isang maligayang pag-aaral, aking mga anak, ang aking ibibigay sa inyo dahil si Mother Paring ay naririto at ito ang kanyang tungkulin at ituntunin para sa tao. Kaya po sa araw na ito, magpapaalam na po ako at marahil marami na kayong natutuhan. Itutuloy po natin ito na yung mga namamanhid na mga paa, ipadyak nyo, hilutin nyo sa gabi, ansalan nyo ng langis ang mga puwerta ninyo, patakan nyo ng langis ang inyong mga loob ng tiyan. Basta safe kayo sa langis ng coconut oil. Kaya po isang maligayang pagbati ng Mother Paring sa araw at oras na ito na ang Diyos ang patnubay. Kakanta daw po si Mother Paring ngayon ang tungkol sa Panginoon. At sadyang kay ganda, paliwanag na talaga, maliwanag para sa tao. Kaya sana ay pakinggan at gumising naman kayo. Matapos na naramdaman ang pakaliwa at pakanan, ang pagbibintang ay bitiwan, idinikta ng kapal, kalunasan sa mamamayan. Ano't sadyang narinig nyo ang hiwagang balita ko, liwanagin ang isip nyo. At ang nais ng Diyos sa inyo ay isang magandang pagbabago. Matapos na ibinalita ko sa inyo ang paramdam ng ating mahal na Panginoon, bumabati po ako sa lahat ng taong mamamayan na sana sa araw at oras na ito, marami kayong maintindihan. Bumabati ako sa lahat na nagpupunta dito, lalo-lalo sa tinuturo kong labatiba, gawin nyo. Salamat. Huwag nyo pababayaan ang langis ng coconut oil. Babay po.